Magandang kamalayan uli sa inyong lahat at nandito na naman po ang ating klase or class, ang Kamalayan Learning Alternative Success System. At ito po ay handog sa inyo ng ating eskwelahan na tinatawag nating Online Kamalayan Lifelong Learning Center. At ito ay isang aking ginagawang regular na sa ating dito sa ating social media, sapagkat ito nga ay isang pagtulong ko na sa ating mga kababayan na kung saan ay alam kong kailangan natin ng mga kaalaman, mga bagay na may kinalaman sa mga tinuturo sa eskwelahan pero hindi tinuturo, ng mga bagong mga pangunawa sa mga nangyayari ngayon sa katulad ng mga itong ganitong klaseng panahon na dinaranas natin. So ito ay isang talagang advokasya na kung saan ay aking binibigyan ng halaga ang importansya na makatulong sa ating mga kababayan, sa mga kapatid, sa ating mga I would say itong mga brothers natin worldwide, brothers and sisters worldwide, na kung saan ay talagang nararanasan natin ang isang klaseng pagbabago. At ito ay walang katulad sa nakaraan. Ito ang kumbaga ito ay nangyayari for the first time in terms of, well, this kind of kumbaga parang ganitong klaseng kalaking pangyayari. Ito ay sabay-sabay. Hindi katulad dati, pag mayroong pandemya, nangyayari lang yan sa isang bansa, tapos pupunta lang sa ibang bansa, na kung saan ay matagal bago makaabot doon. Dahil nga wala tayong noon na transport system na kung saan ay nakakapagpadala tayo ng mga tao kaagad sa ibang bansa. Pero dito ngayon, sa ating kinalalagyan ay sa ating naranasan na ilang taon, ay kung saan ang mga eroplano ay sadyang talagang nakakapagbigay ng I would say ease of transport in terms of by hours lang nandiyan ka na sa ibang lugar. Hindi katulad dati noong mga 40s o 1950s, pupunta ka na Amerika, wala pa mga eroplano masyado noon. Ang kadalasan noon ay barko. At pag sumakay ka ng barko, papunta ka Amerika, isang buwan bago ka makarating sa Amerika. So, ngayon, talagang sumakay ka ngayon, in just 18 hours, nandiyan ka na, straight. So, ano ang nangyayari ngayon? Kung may dala-dala kang virus, nadadala mo na yan na mabilis at na ay pamamahagi mo o nahahawaan mo ang ibang tao kaagad sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kaya ngayon, halos sabay-sabay itong nangyayaring sa COVID nga, no? Itong pandemya na ating na-experience. So, ngayon ay meron tayong pag-uusapan na medyo dikit dun sa huli kong naging klase last Sunday. What we need to teach our children. Pero ito ay ibang klase dahil this came from the words of God. Kung naniniwala kayo na ang Diyos ay nakakapagpadala pa ng mga mensahe sa atin at this time, in this day and age. Yan yung malaking question mark sa karamihan sa atin. Akala nila lahat ng mensahe na galing sa Diyos ay binigay noong panahon lang ng unang tipan, lumang tipan, nung ginawa yung kung anong time period na naganap yung mga nakasulat sa Biblia.
Doon lang nagkaroon ng parabang conversation with God, direct with human beings. Tapos sa tigil na. So ngayon, parang lumalabas, wala tayong, hindi tayo naniniwala na pag may nagsabi na kinausap ako ng Diyos, iniisip natin, sira ulo to. Or ang yabang naman ito. Or wala sa sarili. Yeah. Anyway, ito yung mga kailangan natin ngayon maintindihan sa ating nangyayaring mga bagay-bagay. So, before I proceed, I'd like to say hi to Vic Alquaz. Kumusta ka na, Mr. Alquaz? At si Joy Bongkin ay nanonood din. At si Gerald Balanlay. Okay, and Bobby Carantes. Ito. And Veronica Garcia. Alright, dyan lang kayo. At talagang marami tayong mga bagay-bagay na pag-uusapan. Pero sa oras na ito, ta-time out lang ako. Meron lang ako kukunin sa kabilang side. So, mawawala lang. At abutin ko lang isang bagay na hindi ko makukuha mamaya. So, okay. Alright. Pasensya na kayo. Medyo. Actually, nag-umpisa kasi nag-umpisa tayo, medyo nakalimutan kung meron ako dapat inilagay dito na malapit para maabot ko kagad mamaya. Anyway, so, dito nga sa aking episode ngayon, sa ating klase, sa Transformative Communication, ay sabi ko nga, in-announce ko kanina na I will continue talking about what we need to teach our children. May kinalaman ito sa pag-umpisa na naman ng klase. Kasi ito na nga ngayon ang agam-agam ngayon ng mga parents ay ang parang alanganin sila ngayon kung ipapadala nila ang kanilang mga anak sa eskwelahan in terms of being physically present in classrooms, in schools. Dahil nga, natatakot sila na nandiyan pa nga ang virus at baka mahawa ang kanilang mga anak. Or, itong ang suggestion na mag-online. Kadalasan, ang reklamo ngayon ng mga parents, wala silang gadgets, wala silang laptop. Or kung meron man, mahina ang signal. So, yun yung nagiging mga problema at this point in time. Ako, ang aking pananaw sa nangyayari ngayon, okay lang yung bumalik sa eskwelahan or hindi bumalik, mag-online na lang, or may tinatawag tayong homeschooling. Kung gusto nyo homeschooling, meron yan. Nangyari na yan noon pa. Marami na nag-graduate dyan sa homeschooling. Or for that matter, ang sinasuggest ko talaga is self-learning or self-education. Why? Because ito yung isang nangyayari ngayon na kung saan nasa information age tayo na . Ang original setup ng ating educational system, na-invento yung educational system natin during the industrial age. At ito, parang ineksaktong plano nila na para magkaroon sila ng mga graduates na magiging factory workers. Kasi nga industrial. So, most industries are actually, they have factories, no? And they need employees. So, they need factory workers. Ano ang klaseng education ang itinuturo during that particular
time ng industrial age? Well, of course, they would teach how to read, write. Lahat ng mga kinuha natin, lahat ng mga subjects na pinag-aralan natin, yun din ang tinuturo, no? Pero noon, nung nag-umpisa, siyempre, konti lang. Tapos mamaya, dumami na ang mga subjects at dumami na mga choices ng mga courses. Pero, isa lamang talaga ang parabang kailangan ito ang palaging consistent na ituturo nyo. Ha? Ano yun? Alam ba ninyo kung ano yun? Kasi nga, pag nagtrabaho ka sa factory, ano ang qualification pag nagtrabaho ka sa factory? Normally, pag magtrabaho sa factory, hindi mo naman alam kung ano yung gagawin mo eh. Until, pag nandun ka na sa trabaho, doon ka lang tuturuan, tapos, yun. Pero ano talaga ang gusto nilang training mo or upbringing mo sa eskwela na kung saan ay ito nga ang kailangan na present palagi sa pagtuturo. Okay, number 1, maging punctual. Palagi nasa oras ang pagpasok. Siyempre sa factory kasi, pag binuksan na yung factory, kailangan sa umpisa pa lang ng oras na pagbukas, nandun na yung mga magtatrabaho. Hindi ka pwedeng late. So yan ang isang bagay na talagang mahigpit na tinuturo sa mga eskwelahan. And up to now, yun din ang talagang kumbaga training natin. You cannot be late sa subject mo. Pag na-late ka, 3 lates would constitute 1 absent. 1 absence in terms of parang record mo. Di ba? Ganun sa eskwelahan eh. So, stricto sila dyan. At hanggang ngayon, nadala yung ganyang klaseng pag-train. Alright. Ano pa? Kasi factory yan, ha? Kailangan, sa empleyado ng magtatrabaho sa isang factory, kailangan masunurin. Alright. Kung anong sasabihin ng manager, susundin. Eksakto. Ganun tayo sa eskwelahan eh. Diba? Ano ang training natin sa eskwelahan? Sumunod ka lang sa lahat ng i-order sa'yo ng teacher mo. Pag binigay ng homework, kailangan kung ano yung sinabi ng teacher, yun ang gagawin mo. So, pag may question ka, hindi pwede. Masusunod talaga ang gusto ng teacher. Ganon ang patakaran. Masunurin. Kailangan masunurin ka. Pangatlo, 3 yan eh. Madali kang maturuan. Na kung ano yung mga kailangan na bagong ituturo sa'yo, ay makakaintindi ka kaagad. Yan ang kuwan eh. Kasi sa factory, hindi naman porque isa lang ang alam mo eh, yun na yun. So, maraming ituturo sa'yo lang kuwan. So, yan ang mga bagay na tinuturo talaga sa atin. Yung bagay na. Yung ibang subject na yon, iba, mga history, mga mga literature, panghalo na lang yan, pandagdag oras para na masabi na dito ka pumirme para maging well-rounded ka. Pero hindi yun ang importante sa kanila. Ang importante sa kanila is maging punctual ka, masunurin ka. Ayun, hindi ka man nag-absent. Hindi ka palagi absent. And, madali ka turuan. At, ayun na, tatlong yun. Anyway, so, yun ang industrial age. And that was where our education system was geared to. Ayan yung talagang pinagmulan ng ating edukasyon na ginagaya natin lamang sa Amerika. Kasi yun yung educational system ng Amerika for factory workers. Kasi remember, ang dami nilang binuksan ng mga kumpanya noon. Kotse, ang dami-dami iba't ibang produkto. So, kailangan nila talaga ng mga trabahador. Yun ang pakay kung bakit kailangan pumasok sa eskwelahan.
maging factory worker. Pero ngayon, sa panahon nito, oo, meron pa rin factory. Meron pa rin mga factories na nandiyan. Pero nagbago na eh. Tapos na yung industrial age. Ang dami nga ngayon nagsara. Di ba? Dahil itong pandemic, ang dami na ngayon nagsara mga kumpanya. So, ano ngayon ang importanteng gawin natin? So, wala tayong trabaho. Ito na yung importanteng maisip natin ngayon. Nagbago na ang industrial age na ngayon ay nasa information age na tayo. Information age, which is also called digital age or the computer age or the new, ano ba ito? Basta computer age na. Ito na yung digital information. So, lahat ng impormasyon nasa kamay na natin. Saan? Nasa internet. Makukuha mo na lahat ng kailangan mo malaman sa internet. Wala ka nang sasabihin mo rason na wala kang paraan na makuha yung impormasyon dahil hindi katulad dati. Sabihin mo, wala naman kasi available na libro na ganun sa library namin eh. Ngayon, sa internet, nandiyan na lahat ng klaseng libro, lahat ng klaseng impormasyon, lahat ng klaseng kaalaman. So, ano ngayon ang pwede mong gawin with that kind of age, with this information age? Hindi na pwede tayong mag-curriculum yung ginagawa natin dati sa industrial age na education na kung saan ay tinuturo natin ng mga estudyante para maging factory worker. Ngayon, hindi na sila papasok sa factory. As a matter of, wala na sila nga papasukan eh. Bakit? 10 years from now, even this year now, napaaga na nga eh. Many of our students nag-graduate ngayon, walang papasukan. Wala nang kumpanya eh. Nagsara karamihan eh. At kung may magbubukas, ilan lang ang matatanggap nila. But many of them now are turning to digital. Nag-o-open na sila online ng mga kumpanya. Kaya lahat nagsishift na. So, nandito na talaga tayo ngayon sa information age. Ito na ngayon ang hindi pa nakaka-adjust ang ating mga eskwelahan. Kaya nga ngayon, pag sinasabing kailangan naka-laptop na kayo, bakit kayo magla-laptop? Kasi kailangan mag-online na. Bakit mag-online? Ayun, nahuli na tayo nga. Pero sa ibang bansa, they don't actually now practice the same kinds of curriculum. Lalo na sa Sweden. Dinisregard na nila lahat ng mga subjects na tinuturo dati sa lahat ng mga universities, sa lahat ng mga colleges, sa lahat ng mga high school o elementary. Wala na silang mga subject. Iba lang yung tinuturo nila. At may kinalaman ito sa aking pag-uusapan ngayon. Dahil ano ba talaga dapat ang tinuturo na sa atin ngayon? Hindi na pwede yung dati. Wala na yan. Kasi katulad na lang nung dati, yung mga graduate 5 years ago, alam ba ninyo, karamihan dyan, wala naman nakuha ang trabaho talaga maayos eh. Karamihan doon sa mga in-applyan nila, hindi sila tinanggap eh. Dahil hindi raw tama yung napag-aralan nila sa pinag-a-applyan ng trabaho. So sabi nila, bakit? Ito yung course ko, ito naman yung dapat na trabaho ang ginagawa ko. Sinabi nung kumpanya, nagbago na ang technology, nagbago na ang takbo lahat. So we need a new kind of an employee now na hindi na-train ng dating eskwelahan na pinasukan ng bata. Kawawa naman. Hi, Aster Amoyo. Kamusta ka na? Ito si Aster. Kasama ko dati sa Vicor Music Corporation. Alright. So, handa na ba kayo? At bakit? Itong problema ko kasi dito eh. Pag sinara ko na ito, doon ko lang nakikita ko sino yung mga sino pala yung nanonood. Pero at this point,
Ewan ko lang bakit ilan lang ang mga pangalan na nababasa ko rito. But anyway, salamat na lang sa mga palaging sumusuporta, sa lahat ng mga palaging nakikinig. Pero ito nga ang gusto ko ngayong maging, I would say, tawag ito, bigyan ng importansya. Ito na ngayon ang ating paksa. Ano ba talaga ang kailangan natin ituro sa mga bata ngayon, sa mga kabataan, na kung saan ay nagtatanong na, ano ang kailangan namin gawin? Kasi nagkakagulo ng DepEd, nagkakagulo na sa CHED, hindi na alam kung kailan mag-umpisa ang ano. Pero sa akin, hindi yun ang problema eh. Ang problema is, ano yung tuturo dapat? Hindi yung kung kailan papasok. Kasi, alam ko, papasok na nga kayo sa eskwelahan, pero ituturo pa rin yung lumang curriculum. Eh, wala rin silbi yun. Nag-take kayo ng risk na malaki sa health nyo dahil nandiyan pa yung virus. At tapos, wala rin pala kayong matututunan na bago. Anyway, so sandali uli at meron lang akong kukunin uli na important. Ako lang, ano yan, sandali. Okay. Pasensya na kayo, alabas-pasok ako. Para ako lumalabas ang classroom. Meron lang na mga important matters to ano. Anyway, so much for that. Nalaman na ninyo kung anong difference ng industrial age and itong natawag na natin yung information age. We are now in the information age. At actually, siguro 10 years from now, or 20 years from now, meron lang kasunod na age. Hindi ko pa alam masyado kung ano yun, pero they call it the experience age. I don't know why they call it the experience age. But anyway, so, what are the things that God suggested, or that God actually said in Conversations with God book? Na kung saan ay sinabi niya, this should be the ones that should be taught in schools to our children. 11 ito eh. Actually, marami ito pero in top 11. Ito ang importante. Sabi, kasi nga, itong ginagawa na channeling ni Neale Donald Walsch. Alam ba ninyo yung channeling? When you say channel, you actually para bang get messages from either a spirit guide or from yung iba, from aliens daw. Pero sa kay Neale Donald Walsch, he actually was able to channel God himself. Kasi nga, when he was talking to God, he went on a rampage, nagagalit siya dahil sa may nangyaring hindi maganda sa buhay niya. And God, through automatic writing, ito ay isang bagay na a form of channeling, no? Na nagsusulat siya, pero hindi na niya nakokontrol yung pagsusulat niya. Umaandar na lang yung kamay. At may mga words na nasusulat sa papel na kung saan ay sinasagot yung mga questions niya. And so, yun yung naging bahagi ng mga libro na tinatawag ngayon na Conversations with God. These were all from automatic writing in terms of this kind of channeling. Alam niyo itong automatic writing, bago ito sa karamihan, no? Hindi ito alam. But before, I used to give talks and lectures nga sa Third Eye Wellness Center in Quezon City. And one of my participants, she used to be with GMA 7, no? And she used to be a writer and an executive producer. And she just moved on last week.
Yeah, last week lang, May 24. Tama. At a very young age, she actually had cancer. I don't know kung anong saan cancer yun, but anyway, she died young. But when she used to attend in 2015 sa aking lectures, no, and she attended regularly. She was there every Tuesday. I would give lang every Tuesday and Saturday ko lang, you know, together with another, with a director, former director, and yeah, he used to be an award-winning director, international at that, si Francis Passion, who also moved on. When I say moved on, kasi normally we don't try to mention yung word na namatay. Instead, we say move on or reincarnated, kasi we believe that when someone dies, she or he reincarnates. So instead of using reincarnation, which I know many of you cannot understand, move on na lang. So yun, silang dalawa, they used to attend. And ito nga si Gladys Hernando. Si Gladys, from GMA 7, every time she would attend, I noticed that she was writing at times. So, kasi after I talk, bigla na lang nagsusulat siya na ang dami-dami sinusulat. Sabi ko, are you summarizing my talks? Sabi, no. Sabi ganun. Actually, I heard you. At I'm not writing down your lecture. Sabi ganun. Bakit sulat ka na sulat dyan? Ano sinusulat mo? Sabi, hindi ko nga alam eh. Sabi ganun eh. I don't know. And that was the time we discovered that she was actually channeling a spirit and nag-automatic writing siya. And I saw the notes. Talagang, unconscious siya sa mga sinasabi nung sinusulat. Pero pag binasa mo, ang ganda sinasabi. I mean, everything that has to do with spirituality na hindi alam ng karamihan, yun ang parang nagiging message sa kanya, no? Sabi ko nga sa kanya, ang dami mo nasulat nito, pwede bang gawin libro? And she wanted to make it a book, kaya lang she moved on. I don't know where those notes are. Sana ay maging libro yun para mabasa natin kung ano yung mga talaga sinulat doon. Anyway, going back to Neale Donald Walsch, ganun ang nangyari kay Neale. Automatic writing. His hands would just write the answers to his questions. And his answers were actually coming down from God, sabi niya. So, eto na yun. And dun sa topic na, what are we supposed to teach our children? Kasi nga, ang daming balak natin ituro sa mga bata, especially when they are going to school na, or about to go to school, or when they are now really in school. Pero ano ba yung importante? And these are the most important things that never are being taught or never were taught in school. So, ito ngayon, isa-isahin natin. There are 11 of them. Number one is teach your children that they need nothing. Teach your children that they need nothing exterior to themselves to be happy. Neither person, place, nor thing, and that true happiness is found within. Teach them that they are sufficient unto themselves. Teach them this, and you will have taught them grandly. I will repeat. Teach your children that they need nothing exterior to themselves to be happy. Neither person, place, nor thing, and that true happiness is found within. Teach them that they are sufficient unto themselves. Alright, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin ito, dapat sabihan natin ng mga anak natin, mga bata, mga estudyante, na wala sa labas ng katawan natin
ang magpapasaya sa atin. Not a place, not another being, not another person, not a place or thing. Wala dyan ang mga magpapasaya sa atin. Ang nangyayari kasi sa buhay natin ngayon ay iniisip natin, ako'y magiging masaya kapag yumaman na ako. Ako'y magiging masaya pag nakabili ako ng magandang bahay. Ako'y magiging masaya kapag nakapunta na ako sa Amerika or sa Europa. Ako'y magiging masaya kapag ako'y nakabili ng bagong kotse. Yan ang natin, old school in terms of how actually we thought that things, these places and people can make us happy. Mali. Ang mga bagay lang talaga na magpapasaya sa atin ay wala sa labas. Kung gusto mong magkaroon ng kotse dahil magiging masaya ka, dapat bago pa lang magkaroon ka ng kotse na yun, masaya ka na. Kasi kung hindi ka masaya, hindi ka talaga magkakaroon. Or sige, sabihin na natin, nanalo ka ng malaking pera sa loto. Ha? So, iisipin mo ngayon, ako, dami ko ng bagay na mabibili na magpapasaya sa akin. Akala mo lang. So, ang dami mong binili. Ha? Ano-ano. Inubos mo lahat. Winaldas mo na. After na nakuha mo, sasabihin mo, parang may kulang. Parang hindi pa rin ako masaya. Naubos na. O, ano na ngayon ang gagawin mo? Ganyan ang karamihan na nangyayari sa atin. Lalo na yung mga nangyayari na nananalo sa loto. Akala nila, ano sila, tawag dito, nagkakaroon sila ng kasayahan. Oo, meron saya, pansamantala, sandali. Pero bigla, they feel empty. Ha? Na kung saan ay, tawag dito, they feel empty na nawala na yung saya. Na mabilis, hindi tumagal. All right. I have a friend here, si Mark Maceda. Mark, hello Mark. Maganda yung comment mo. Totoo yan. Sabi niya, he has been watching my videos lately and he was suggesting that I might want to actually have a nice background. Yeah, totoo. I actually had been getting that kind of a feedback from a lot of people already. Kasi I used to do, hindi naman ako talaga nag-ano dati sa bahay. I used to do this in a studio talaga. If you noticed, I used to have a backdrop, no? Yung nakikita niyo yung feel good, yung Wow Very Good Live, and nakasalikod ko yun. No? So I was really inside the studio. Wala na tayo sa studio ngayon, nasa bahay tayo. So I cannot actually come up with a backdrop at this point in time kasi hindi pa ako makapunta at makapamili sa National Bookstore para lang magkaroon ng mga parang, I would say, I can buy ang tawag dito, something that would be placed at my back, no? Papagawa nga sana ako ng tarpaulin para lang magkaroon ng kwan sa likod. Kaya lang nga, sarado yung tarpaulin shop dito. But anyway, that's a well-taken suggestion. No? Thank you, Mark, for that. At Mark, sana sumali ka sa aming Zoom reunion sa Sony Music. Nawawala ka. We had it last Sunday and the other Sunday. So, ikaw lang ang absent. Anyway, hi Ramil. Going back, dito nga, sinabi nga ni God, teach your children that they need nothing exterior. Wala sa labas ang magpapasaya. Nasa kalooban lang natin.
Alright, ano ibig sabihin nung nasa kalooban mo? Kasi nga, kung hindi ka masaya ngayon, nothing will make you really happy. Yan yung isang bagay na kailangan nating maintindihan. Kung hindi ka masaya at this particular time, kahit na sabihin mong ano man yung gusto mong makuha o mabili o ma-experience outside, still will not change your feeling. Hindi ka pa rin magiging masaya. So, ano-ano mo yung mga bagay na hindi nagpapasaya sa iyo ngayon? Yung paniniwala mo. Palitan mo yung paniniwala mo na kailangan mong magkaroon ng ganito para maging masaya ka. Hindi totoo yun. Kasi tinuro sa atin yan ng mali eh. Ang tinuro sa atin magtrabaho tayo, mag-aral tayo ng mabuti para makapagtrabaho tayo at kumita tayo ng maraming pera para makabili tayo ng mga bagay na magpapasaya sa atin. So doon pa lang tayo sasaya. Ganun ang proseso na tinuro sa atin sa eskwelahan eh. Kung kailan ka na matanda at sabi mo nga nag-ipon ka ng maraming pera para mabili mo yung mga gusto mo, nag-retire ka na, nakuha mo na yung retirement pay mo, at mabibili mo na kung ano man yung gusto mong bilhin, paano ka magiging masaya? May sakit ka na. Mahina ka na. Marami ka ng problema sa katawan. Or for that matter, sabihin mo, matanda na ako, hindi ko na ma-enjoy yan. So, ang dami mo ng rason. Pero, ang importante sana ay habang ginagawa mo yung trabaho mo na yun, lahat ng mga gusto mong nagpapasaya sa'yo, ginagawa mo rin. Hindi eh. Hindi mo alam kung ano yung magpapasaya sa'yo kasi unang-una, hindi mo alam kung ano magpapasaya dahil hindi mo alam kung sino ka. Kaya marami tayong ginagawa na akala natin yun ang magpapasaya, pala hindi. Kaya nga kailangan ituro ka agad sa mga bata mga bagay na kung saan magiging masaya sila, na makikita nila na ito yung gusto nila talaga. Hindi pwedeng sasabihin natin na pagtanda mo, doon ka na pwedeng magkaroon ng mga bagay na magpapasaya sa iyo. Dapat pag bata pa sila, masaya na sila. Alright. Kung may question kayo, sabihin lang ninyo sa akin para mapag-usapan natin. Okay. Number 2. Sabi na, mahaba ito 11 ito Baka hindi natin matapos to. Teach your children that failure is a fiction. That every trying is a success. And that every effort is what achieves the victory. With the first no less honorable than the last. I will repeat, teach your children that failure is a fiction, that every trying is a success, and that every effort is what achieves the victory, with the first no less honorable than the last. Alright, ano ibig sabihin yan? Walang failure. There's no such a thing as failure. Failure is just a stepping stone to success. Failure is just a way of telling us that this is not the right thing. You can do the other thing now. So you can do other things to make it right or to do it right. So hindi dahil nagkamali ka, dahil naging palpak ka, forever palpak ka na. It's just one way of telling us, all right, this doesn't work, do another thing. Do it in another way. Sabi nga, ano ba what do you call stupidity? Stupidity ba yun word? I think that's it. Stupidity is doing the same thing again and again, hoping to get a different result. Paulit-ulit, yun ang yun.
Alam mong palpak na nga, inulit mo pa. Ready ganun din, palpak pa rin. Pangatlong beses, hindi mo pa rin binago. Pangatlong beses, palpak pa rin. So, hindi ka pa rin nagsasucceed. Kasi hindi mo binabago eh. Paulit-ulit lang eh. Ganyan lang karamihan ang ginagawa natin sa buhay natin. Yung sinasabi natin, wala naman nangyayari sa buhay ko eh. Puro palpak ang nangyayari eh. Kasi nga, wala kang ginagawang bago. Hindi mo pinapalitan ng mga paniniwala mo. Mga paniniwala mong bulok, mga luma, nandiyan pa rin. Yun ang paniniwalaan mo. Hindi mo inaalis sa kamalayan mo. Sa kamalayan nga, ang aking tinuturo lamang talaga na importante is tanggalin lahat yung mga old beliefs eh. Kasi yung mga old beliefs natin, karamihan dyan, yan ang mga nagiging block sa atin, sa success natin eh. At yan ang mga bagay na pumipigil na kung saan ay imbes na umunlad tayo, ay hinihila tayong pababa. So, napakadali lang mabuhay na maganda sa mundong ito. Palitan mo lang ang mga paniniwala mo o yung mga pinilit na paniwalaan natin sa atin. Marami sa atin, hindi naman natin talagang inisip yung mga paniniwala natin eh. Tinanggap lang natin eh dahil tinuro kasi sa atin ang magulang natin. Siyempre, sinusunod natin sila. Tinuro lang yan sa atin ng simbahan o tinuro lang sa atin ng mga teacher natin na hindi natin question. Kaya nga importante talaga yung tatawag natin critical thinking. Kaya lang pag critical thinking, ayaw ng eskwelahan yan. Ayaw ng simbahan yan. Ayaw nila questionin ang kanilang mga doktrina, mga dogma. Ayan. Hi, Nellen Herrera is watching. All right. And Shoni Talamayan. And Ramil Vela. Okay. So, ang aking palaging reminder is look inside us. Kasi eto na yung makikita natin, lahat ng kapalpakan natin ay dulot lang ng mga ating ginagawa na paulit-ulit. So, every time we do something na hindi tama, aim again, shoot, and tingnan mo kung ma-hit mo yung target. Pag hindi, aim again in another place at yun ang yung gawin. Hindi yung doon ka lang palagi naka-aim eh, paulit-ulit eh. Siyempre, mali na nga, hindi mo na nga nakukuha yung tama eh. Yung pa rin ang kwan mo. Katulad na ng mga dreams natin. Hindi natin talaga alam kung ano yung mga dreams natin eh. Kaya tuloy, saan tayo napupunta? Ano yung mga nakukuha natin mga bagay-bagay na hindi naman natin talaga type kung hindi natin gusto. Hi, Joseph Cruz. Kamusta ka na, pinsan? Alright, so, teach your children that failure is a fiction. Walang katotohanan yan. It's just a way of finding out what works and what doesn't work. And every trying is a success. Ha? Pag pumalpak ka, mag-try ka uli. And the mere fact that you're trying is already a sign of success. Ha? Kita mo yung mga taong bumabangon palagi. Yun ang mga hinahangaan natin eh. Tutumba, babangon, tutumba uli, pero babangon uli. Nakikita natin nagsusumikap. Ayan yung mga importante kailangan nating isipin. Ha? Trying, by just trying, it's already a success. Pero, of course, it doesn't have to end there, no? Baka mamaya sabihin mo lang, try and try lang until you succeed. Oo. Yung iba kasi try and try, hindi nag-succeed. Pero try and try. Ano naman yun kung hindi ka nagsasucceed? Sabihin, bakit ka nag-try and try? Dapat mag-succeed ka naman, at least, no? Alright. So, next is, and victory with the first no less honorable than the last. Walang huli, walang nauuna, walang nauhuli. At sabi nga natin, ito ay importante maisip natin. No? Like, sabi nga,
kapag nag-graduate ang isang klase, di ba merong first honor, may second honor, third honor. Tapos meron yung tinatawag na, lalo na yung sa military, sa PMA, yung tinatawag nilang GOAT. Ano yung GOAT? Pag sinabi ka, ikaw yung GOAT, ikaw yung pinakababang average sa among that particular batch or among that particular class. So, ikaw, hindi ka first honor, hindi ka cum laude, hindi ka summa cum laude. Ikaw ang tinatawag ng GOAT. Pero, eto nga most of the GOATs in PMA, na kung saan ay sila yung panghuli, they made good in another career in terms of, well, after their military service. And sino yung mga GOAT na sumikat? Si Senator Biazon. Senator Biazon used to be a general, graduated from PMA as a GOAT. But he made good as a senator. So, hindi mo masasabi na dahil ikaw ay huli, wala. Kadalasan nga, ito nga ang punahin nyo. Ang mga first honor sa mga batches, sa mga eskwelahan, i-track ninyo ang kanilang success, kung saan na sila umabot. A lot of times, sila yung nagiging failure. Why? Because in the game of life, they're afraid to fail. So they don't try much. They don't take risks. Marami sa mga kilala ko, mga first honor, average yung naging buhay nila. Sabi ko, wow, first honor kayo, pinakamagaling. Tapos, nila nga naging kon mo. Nakuha mong posisyon or what. Of course, I wasn't judging. But then again, well, we expected much from them. Kasi nga, honor, what sila. Pero dito mo makikita na kung saan, it doesn't follow that just because you're first, you will be first in everything. Many of those who were first in school, yes, they were good in school because, ano yung sinabi ko kanina? They were good in only 3 things. Masunurin sila. They followed the rules. They were never absent. They were never late. Kung ano yung gusto ng teacher, sinunod lang nila. At magaling sila mag-memorize. Yun ang kadalasan. Kasi, okay, bakit magaling mag-memorize? Importante. Hindi ba sa exam, kailangan perfect yan Para kang maging first honor o summa cum laude. Kailangan lahat ng exam mo mataas or for that matter, perfect. And how can you really perfect most of your exams? Memory work. Doon tayo pumapalpak. Mahina tayo, karamihan sa atin, mahina sa memory, pero we actually understand the lessons. Kaya lang, specific yung mga tanong So pag hindi mo nabigay yung exact word na kailangan memorize mo, mali na. And that is the kind of way of teaching in our educational system. Na kung saan ay they give more importance to memory work than yun na nga, yung kumbaga mag-question ka. Especially when you actually ask questions na talagang parang na-insulto na yung mga teacher dahil hindi nila masagot. Lalo yun, critical thinking. In critical thinking, you really have to ask questions as well. And doon naiinis yung mga teacher ko sa akin Pilosopo raw ako Well, hindi sa aman pilosopo kasi mas alam ko na yung tinuturo nila na gusto ko lang malaman kung talaga alam nila. Kadalasan, napoprove ko na hindi nila alam. Tapos, nai-insulto nila sa akin dahil alam nila na nahuhuli ko sila. Kaya ako walang gana mag-aaral nun Dahil, kasi sabi ko, parang ang hina, parang may pagkabobo naman itong, hindi naman lahat meron lang. So, hindi na ako na-inspired to study. Para nakikita kong
Hindi ko naman kailangan talaga yung ibang klaseng kailangan kong pag-aralan. Eh. Hindi, alam ko hindi ko magagamit. So sabi ko, wala lang pakialam. Kung babagsak ako, ibagsak ko na ito. Pero naipapasa ko pa rin. Anyway, hi, Raymond Punya is watching. Ito magaling sa sa journalism. Lalo na sa ano yung tawag dun sa journalism na pag nalalagay sa alanganin ang isang kumpanya o isang tao. May tawag dun eh. I forgot. And that is where Ray is good at. Anyway, so let's go now to number 3. The third thing to teach our children is this. Ethel Balagtas Gonzalez, hello. Teach your children that they are deeply connected to all of life, that they are one with all people, and that they are never separate from God. Teach them this, and you will have taught them grandly. Again, teach your children that they are deeply connected to all of life, that they are one with all people, and that they are never separate from God. Okay. We are all one. Sinasabi natin. Ang dali sabihin yan, we are all one. Pero explain mo, and kumbaga kung iintindihin mo, paano? Ang layo siya. Andito ako. How can I say I am one with that person? Or for that matter, how can I say I am one with God? When God is up there, I am down here. Di ba? Ito ang importante, kailangan namin maintindihan ng lahat. We are all energy. Yan ang hindi tinuro sa atin. Hindi tinuturo sa atin yan ng tama. Kung may nagtuturo man, hindi tama ang pagturo. We are all energy. Ano ibig sabihin? Everything here in this universe is just plain energy. So, etong energy na ito, composed of atoms and molecules and at ito ang pag nagsama-sama at nagbago ang mga frequency o vibration, nagkakaroon ng mga iba't ibang anyo. At pag kunyari tayo, bumabagal ang vibration ng energy, nagmamaterialize into physical things. Pero pag mabilis ang takbo ng vibration na ito, nagiging invisible. Nawawala. So, ganun ang nangyayari dyan sa energy na yan. So, sometimes we see it, sometimes we don't. So, we create whatever we can create because we can create through this energy that we call. And kailangan natin maintindihan itong bagay na ito, that we are all nothing in terms of being invisible. Kasi nga, we are just that small atom na kung saan the smallest particle na na-discover nila, hindi pala meron pa doon sa pinaka maliit na nakita na nila sa microscope, meron pa pala mas maliit pa sa atom na kung saan ito na yung mga quantum particles, no? Hindi na nila nakikita pero they know it is present. So what is that? That is basically energy, for that matter. So invisible energy. Yun yung ating kailangan maintindihan, that we are that invisible, intelligent energy. God is invisible, intelligent energy. Sabihin nyo, napaka walang galang kung i-describe si God. Pero basically, that's what God is. Nakita naman,
Has anybody seen God? Wala, di ba? I mean, the God that people say in the Christian religion is what they see in Jesus as the Son of God. And yun ang God. Pero yung God the Father, they don't know exactly how God the Father looks like. Sabi nga ni Jesus, if you have seen me, you have seen God. Which is exactly true. Because if you have seen, because if God is in all of us, and you see me, you can see God in me. Hindi ba kaya nga tayo sasabi natin, Namaste. Or, I see the God in you. So, yun yung ano natin. But, everything is energy, invisible. And we are all one together with all, kasi energy, everything, the animals, the plants, these are all energy. We are just one big energy na kung saan we take different forms. Nagmamanifest because of vibration, because of frequency. So, yan ang kailangan natin maintindihan. Kaya pag tayo, nawala na sa mundong ito, we separate from our body and our body decays, nawawala, nagiging ashes, at it actually dissolves into something invisible in the future. So, lahat tayo doon papunta sa wala. Because everything is just energy. Yun ang importante maintindihan natin, lalo na sa mga bata pa lang. That's how we are able to say we are all connected. Kasi, this is one big energy. Di ba, like the ocean. Ang ocean, alright, buong ocean, dikit-dikit yan pero hindi mo pwede sabihin hiwalay ka dyan. Because if you take a particle from the ocean and put it in the microscope, on the microscope, and look at the same drop, you will see the same particles that you will see in the ocean. Walang pagbabago. So, nakita mo lang drop ito, pero yung vastness ng ocean, ang laki-laki, pero it's the same. So, ganito rin tayo. Walang pagbabago. So, we are one big energy. Anyway. So, ano ang ibig sabihin nito? So, if we are one with, we can connect. We are all connected. We can communicate. That's why we can communicate with our thoughts. Kasi nga, our thoughts can travel. Wala naman ibang paraan ang thoughts natin kundi through this energy. Kaya na hindi natin nagagamit ng tama. Pero itong panahon na ito, itong mga years to come, kasi nga technology has advanced so much. And not only technology, but even our way of thinking. Pwede na natin i-rewire ang ating brain. Kasi nga, in the future, nobody anymore will work because most of the jobs that we are supposed to be doing will be taken over by AI or artificial intelligence or by computers and robots. So, ano na gagawin natin yon? So, wala na tayong ibang gagawin kundi we have to upgrade our brain. Hindi ba ngayon ginagawa natin ngayon That's why nga, sabi nga natin na you have to rewire your brain so that nagagamit na ma-maximize natin. Kasi sinasabi palagi natin we're just using 15% of our brain. Hindi totoo yun. We're actually using more than 50%. Kaya lang nga, hindi natin pala ma-maximize. What if we can maximize the use of our brain? We have the left side, the right side, the middle, and so aside from that, in the front pa. And so pag ito nagamit natin ng tama, I mean, we can now just think about something and that something that we're thinking will just
be created in front of us. Ganun na kabilis ang manifestation natin. Ngayon, mabagal pa eh. Pero still, nagagawa na natin. Kaya lang, hindi pa katulad ng iba na yung mga highly evolved sa atin ngayon, na kung saan ay nag-evolve na yung consciousness nila, yung kamalayan nila. Kaya nga ako, pinipilit ko kayong mag-evolve ang kamalayan ninyo dahil that is where you will now change the kind of life that you will be living. If you are now able to elevate your consciousness to kasi ngayon nasa 3D pa tayo, karamihan, sa third dimension, victim mentality, duality, separation, polarity. Ayan ang experience natin yan. Pero the moment we go to 4D, actually nasa 4D na rin tayo, no? Many of us are in 4D. Ako, I see myself already in 4D, not so much in 3D anymore. So, as in 4D, I can now go beyond thinking in terms of wala na sa akin yung mga suffering, like ito nakikita natin mga nangyayari ngayon. No? Hindi ako takot dyan na yan. Kasi I had evolved into a higher level na kung saan ay wala na akong takot dyan. Eh ngayon, doon sa third dimension, sa 3D consciousness, andyan yung takot. Pero dapat nga ma-evolve na. That's why I'm teaching you about consciousness or kamalayan para tumaas. Pag nasa 5D na tayo, wherein ito na yung talagang powerful na yung kamalayan natin, pwede na tayo pumunta at will, kung saan-saan. To another part of the world, to another country, or for that matter, to another planet, and we can come back. Many of us are experiencing that already. Teleportation. Yung hiwalay ka sa katawan mo, and you go to another place. Pero maganda nga yun, dala-dala mo yung katawan mo, pwede rin. So, yun yung kailangan natin maintindihan. Because, as I've said, we are all energy. Everything is just being done unto us according to our consciousness level. Kaya yung nakikreate natin dito sa energy na ito is just according to what consciousness level you are in. Kung ang consciousness level mo ay mataas, ay ang dami mo makikreate na maganda sa buhay mo. Yun yung importante na maintindihan natin. That's why ito nga, sabi nga dito sa number 3, that we are all connected. We are not separated from God because God is within us as well. Nasa atin sa kalooban natin. At ang importante dito is how do we feel at this point in time if we know that God is in us or within us? Hindi ba? We're very powerful already. Pero kadalasan sinasabi, bakit ganun? Kasi nga hindi mo pa na-align yung yung thoughts mo or yung kamalayan mo to God. Kailangan ma-align mo na yan to the source or with God. The moment you're aligned with God, makikita mo, masaya ka palagi, maganda ang pakiramdam mo palagi, ang mga bagay na kailangan mo, it's always there, you always are able to get them, siksik, liglig at umaapaw, andyan lahat yan. Kasi nga, you're always aligned. Pero pag if you experience sadness, if you experience lack, if you experience yung mga sama ng loob, yung mga trahedya sa buhay na kung saan ay palaging ang dami na nangyayari sa yung puro kamalasan, it's because you are not aligned with God. God is not separated from you. Definitely, God does not separate from us, or we are not separated from God because we are always connected. But ang problema, we are not aligned. And how do we not align ourselves with God? Through our negative thinking, through our destructive beliefs. Kaya ngayon, nagkakagulo na naman dito ngayon sa US. Yeah. Why? Because hindi nga sila, aligned.
Hindi ko naman sinasabing they're not aligned in terms of, kaya lang ngayon, para bang nagkakaroon pa sila ng confusion. They want something, but they want it through this. Through what? Through force. Through ano tawag ito? Yung mag-rally. Yun ang kwan. Pero ang key talaga, to be able to get what you want, na gusto mo makuha yung mga bagay na mga magandang mangyayari sa buhay mo, is to just go within. Kaya nga yung mga monks, pag meron silang gustong mangyari, talagang they just meditate and try to be peaceful and calm. And somehow everything gets to be in order. At mo makikita ang harmony sa buhay mo. Pag nawala yung harmony, that means you're not aligned. So pag nagkakagulo, there's violence, eto na yun. There is disalignment or misalignment. Hi, Judeline Garcera Homok. Kamusta ka na? Okay. So, dito na tayo sa ating kasunod. Number 4, teach your children that they live in a world of magnificent abundance. That there is enough for everyone. And that it is in sharing the most, not in gathering the most, that the most is received. All right. Ganda ito. Ito yung baligtad sa tinuturo sa eskwelahan. Tinuro sa eskwelahan, magtrabaho ka para kumita ka ng maraming pera para yumaman ka at makamukuha mo lahat ang gusto mo. Puro pagkamit. Dito, sabi ni God, teach your children that they live in a world of magnificent abundance. Nandyan na lahat ang kailangan mo. Wala kang kailangan, wala kang kulang. Kumpleto ka. Wala ka sasabihin na, sasabihin mo, eto nga ako, mahirap nga kami. Wala naman kaming pera, wala kaming panggastos, wala kaming pagkain. Sa totoo lang, ito kasi ang kasalanan ng mga nagturo sa atin na hindi tinama ang pagtuturo. Dapat ito, simulat sa pool pa lang, sa pagkabata natin, tinuro na sa atin ito na kumpleto tayo, na hindi tayo maghahangad ng mga bagay sa labas, na mayroon lahat tayo. I've seen many of my friends grow up this way na talagang pinalaki sila sa paniniwala na wala sila. Pinakita yung the opposite of what this teaching is telling us. Na magtiis kayo kasi wala tayo ngayon. Hirap ang buhay. Yung mga paniniwalang ganyan ang ating umiiral sa kabuhayan ng karamihan sa atin. Kaya marami sa atin mahirap. Kasi yun ang paniniwala nila, na mahirap ang buhay, na walang swerte tayo, na wala tayong napag-aralan, na kulang sa atin, maraming kulang sa buhay natin. Pero pag binaligtad mo ang kaisipan na yan, you will attract, or actually the word is not attract, but you will create. Kasi we are creators. Yan ang importante may isip natin. We are able to create them. Bakit yung ibang mga bata na, alright, marami tayo nakita, mga story from rags to riches. Mga hindi nakapag-aral. Nagsumikap. On their own, nag-aral sila. Para na masabing meron silang diploma at matanggap sila ng lipunan. Pero sa totoo lang, wala doon sa pinag-aralan nila ang naging success nila. Akala lang nila
Kasi yun ang hinahanap ng society sa atin, yung diploma. Pero pagdating mo naman sa pagtrabaho talaga, definitely, mafe-feel mo na lahat ng pinag-aralan ko parang wala naman eh. Hindi ko magamit dito eh. Parang walang silbi. Which is true. Kasi nagbago na ang panahon eh. Pero, since tayo nga, nagkaroon tayo ng diploma, sinabi na, magaling ka, may diploma ka, sige, pasok ka dito. So, okay lang. Nabigyan ka ng chance. Yung mga sinasabi walang diploma, yun yung mga napagkaitan na kung saan ay, wala kang diploma, hindi ka matatanggap. Dito nga lang sa ating Pilipinas, ang mahigpit na tinitingnan o hinahanap ang diploma sa pag-hire ng mga empleyado eh. Sa ibang bansa, hindi diploma tinitingnan eh. And to prove that to you, eto kayo, akala nyo ay nagsasalita ako ng wala akong kinalaman sa sinasabi ko. Wala akong diploma. Okay? Hindi ako graduate. Sa totoo lang. Ang nanay ko, nalaman lang niya na hindi ako nag-graduate siguro last year lang eh. Sabi, hindi ka nag-graduate? Sabi ko sa akin, hindi. Akala ko graduate ka. Akala ko rin eh. Sabi ko ganyan. Kasi nga, akala ko, sumabay lang ako sa mga klase ko. Kasi na, nag-graduate. Ako, hindi ako nag-apply for a diploma. Hindi ako nag-apply. Kinuha ko yung transcript ko, pero hindi ako nag-apply for graduation. So, hindi ako nag-apply for a diploma. So, naabutan ako ng mga pagbabago na kung saan ay since hindi ako nag-apply for graduation, I was considered still a student. So, nagdagdag na ng mga iba pang subjects, iba pang units, nadagdagan na ngayon yung requirement sa akin para ako mag-graduate. Nasabi ko, hindi na ako mag-aaral. Ayoko nang balikan ng eskwelahan para lang makakuha ng diploma. Bakit? Nagawa ko na lahat ng gusto kong gawin without a diploma. Tapos, babalik pa ako sa eskwelahan para lang magka-diploma. Ibig sabihin nun, ano nga nagawa ko? I was able to work, to get a job, not because they looked for my diploma, but because they knew I knew something. How? Alam nyo, bago lahat ito mga karamihan ng mga bago ko pasukan, nakakausap na nila ako eh. Kumbaga, aside from nakakausap, may record na ako sa ibang one. And so what happened? They knew. Many of those who hired me knew. I knew a lot. I had, akala nila I learned a lot. Yes, I learned a lot. Pero self-study, self-learning. Yun ang sikreto ko. Hindi ako nag-aral ng matindi nung nasa eskwelahan ako. Nag-aaral ako nung lumabas na ako sa eskwelahan at wala nga akong diploma. So nag-aaral ako mag-isa. Self-learning o self-education ang tawag doon. So binasa ko lahat ng mga librong pwede kong basahin. Yun na nga, kung ano man yung mga pwede kong kuning mga skills training. Nagtrabaho pa ako sa government, wala akong diploma. Nagtrabaho ko dati sa TESDA. Hindi pa TESDA tawag doon. Sa National Manpower and Youth Council. Tinanggap ako doon, wala akong diploma. Paano ako natanggap? Samantalang lahat ng mga kasabay ko came from UP, economics graduate, lahat puro ang gaganda ng grade sila. They passed the interviews and the tests with flying colors. Ako, I was not even, I got in without taking a test. And bakit? Sinabi lang, we need this guy for this position. Because they knew I could do this work. And sabi nila dun sa mga nag-apply from other schools, hindi nila magagawa itong kayang gawin ni Mr. Malay. So, pinaglaban nila. As a matter of fact, when I was with National Manpower and Youth Council, ayaw ko tanggapin ng HR. Ayaw ko tanggapin kasi sabi ka nila, bakit ka namin tatanggapin? Unang-una, yung course mo
nakita lang yung course ko, Theater Arts. Anong kinalaman ng Theater Arts sa National Manpower? Kailangan namin dito mga economics graduate, mga graduate, no, mga, well, whatever. Basta, not from Theater Arts. Walang kinalaman yan. Hindi yan relevant. Pero pinaglaban ako nung kukuha sa akin ng department, nung boss. At talagang, ako nga sabi ko, wag na niyo akong kunin. I don't mind kung hindi ako matanggap. Hindi naman ako nag-a-apply. Kailangan may gusto. No. Basta we want you. We need you. To the point na talaga nag-away sila sa agutan, the department head at saka yung HR head. Natanggap ako. Nanalo ang boss ko. So, pinaglaban ako. So, talagang wala naman akong kailangan ng gawin. Kung hindi, pakita ko naman ngayon na I was deserving of what they thought na yung kakayahan ko. So, pumasok na ako for what? Kaya lang talagang I realized after 1 year, government job was not for me. I wanted to go back to media. So I resigned. Pero, it was a nice, naman. I was able to do my job. Ang ganda ng trabaho ko ron. I mean, during that time, wala akong problema. I was able to deliver. At maganda yung performance ko. At ang dami ko na barkada ron na, okay, galing. Unforgettable experiences. So, tanong dyan is, ayun na nga, I never had a diploma. And to top it all, I taught in universities and colleges. Nagturo ako sa universities and colleges for almost 18 years without a bachelor's degree. Kailangan dyan, may masteral degree ka. Paano ako nakapagturo? Hindi ako hinanapan. Hinanapan na lang ako bandang huli. Nung magpapaalam na rin ako, mag-retire na ako from teaching. Imagine, after 18 years, noon lang na-discovery na wala pala akong diploma. So, okay. Sabi ko, no problem. I am now busy with some other things. I don't need to teach anymore. But I love to teach. But I don't want to teach in schools where I have to teach what they want me to teach. I want to teach Kamalayan. So sabi ko, if I ever get to teach again, I will teach only one subject, Kamalayan. Ito nga, tinuturo ko ngayon, itong class, yung Kamalayan Learning Alternative Success System. This is what I enjoy teaching. So, ayan, aking tinuturo ngayon. Hi, Cheryl Soljan. Okay. So, tuloy-tuloy tayo. Malapit na tayo matapos. 10 minutes to go. Alright. So, teach your children that they live in a world of magnificent abundance, that there is enough for everyone, and that it is sharing the most, not in gathering the most, that the most is received. Kasi sharing nga eh. What do you mean by sharing? Kasi during my time nga, as I've said, hindi ako nagde-demand noon ng magkano ba kikitain ko dyan. I actually worked for free, for that matter. 6 months. Hinayaan ko, mandar ang 6 na buwan na wala akong kinikita. Why? Because I was enjoying the job and I wanted the experience. At yun na nga, when I applied actually for work sa ibang kunya, I wasn't even, I could not be taken in because a lot of times, ang sinasabi na, sir, we cannot take you in. Why? You're overqualified. Sabi ko, no, overqualified, underqualified nga ako. No, sir. I mean, with your background experiences, you're overqualified for the positions that are available. Kasi nga, yung mga positions na pwedeng ibigay sa akin according to my qualifications, according to my, yung mga naging experiences ko, mga high positions. Hindi na pwede yung, ang tawag dito, yung, ang tawag doon sa level na yun. Anyway, rank and file, yung ganun. Hindi na pwede yung mababa, or whatever. So,
Yun. Because I believed that there's no lack in me. That I had everything. And I had that confidence. Hindi ko naman sinasabi, okay, naging dishonest ba ako? Bakit hindi ko sinabi na hindi ako graduate? Hindi naman nila tinatanong sa akin eh. They never asked. They never asked for my diploma. They asked for my transcript. Nakita ko naman yung transcript ko, puro pula, puro failing grades ka, nakasulat doon. Hindi ko naman kinahiya yun. Sige, yun ang kuwan ko. So, take it or leave it. Tinanggap pa rin ako. Because it was more of my experience and their perception of me. Kumbaga parang, ang dating ko na noon, I was so successful that they cannot ignore me. That's why nga, importante, kung wala ka talagang pinag-aralan, pakita mo na meron kang nagawang maganda sa buhay mo. Yun lang yun eh. Kahit na isang bagay lang na nagawa mong maganda. Hindi ba, ang dami-dami nakikita ngayon sa YouTube o sa mga wish ko lang o sa mga yung mga kay Jessica Soho or kay Corina Sanchez, yung mga fini-feature nila na mga kung ano-ano mga achievements ng mga individuals na kung saan alam nila wala naman or kadalasan ang babata pa nasa eskwelahan pa lang sila pero ang mga achievements nila ay very notable. I mean, talagang ibang klase. And so this is something that is supposed to be what we're thinking of. Hindi pwede sasabihin mo wala kang kakayahan. Nasa atin lahat. Nasa iyo lang yan eh. Kailangan palitan mo lang ang mga paniniwala mo. Kailangan maging believe ka sa sarili mo. Yan ang dapat natin palaging iniisip. Yan ang tinuturo natin dapat sa mga bata. Na magaling ka. Sasabihin, kaya nga yung mga, mga millennials, feeling nila, sila, entitled. Kasi nga, parang daw sinabihan sila na, ang galing-galing mo. Kaso nga, ang tinuro nga ng eskwelahan, mali eh. Ang sinabi kasi nga, pag nag-apply ka ngayon, sabihin mo lang, graduate ka ng ganitong eskwela at kailangan ganitong klaseng posisyon ng makuha mo tsaka ganitong klaseng kalaking sweldo. So, eto na kayo nung iniisip na gano'n ka. Pero hindi, dapat kusa, maggawa ka lang ng mga bagay-bagay na wala kang kinikita pa. Pero out of that, you're able to create something out of nothing. Tapos, yun ang magiging achievement mo or way to fame or yung road to fame mo. Kaya, katulad ngayon, marami na tayong walang babalikan ng mga trabaho. Wala na tayong babalikan na kumpanya. Yung mga sasabihin mo dati, nagkatrabaho ko dyan, kailangan, nandiyan pa rin ako. Kung magsara yan, o mag-downsize, kung natanggal ka, so paano ka na ngayon? Pipilitin mo pa rin sa iba. Pero ngayon nga, now is the chance to know what you can do. Na kung saan ka magaling. Doon mo bigyan ng panahon. I-hone yung mga skills mo. Doon ka gumawa ng mga bagay-bagay na kung saan ay bigyan mo ngayon ng creation. You create what you can do. It's not really attraction. You can create. We are creators. That's where the imagination can really come in. What can you create with your imagination? What can you do? Hindi mo pwede sabihin na gusto mo maging ganito, katulad ni ganyan. Huwag mo nang isipin yung mga ibang tao. Isipin mo, sino ka? Anong kaya mong gawin? Ano yung kakaiba sa'yo? Panindigan mo. Yan lang yun eh. Wow. 5 minutes na lang tayo. Nasa number, 11 ito eh. Nasa number 4 pa lang tayo. Kaya, tutuloy natin ito siguro bukas or sa Thursday. So, sharing. You share your talent. Ibahagi mo. Kung ano man yung mga nagagawa mo, sige. Bigay mo. Kung ano yung mga pagiging produkto mo, ipaalam mo. Hindi pwede yung sasabihin mo, may na-create ka ngayon, bigla may presyo ka kagad. Bigyan mo muna, papansinin mo muna ang ibang tao sa mga nagawa mo. At pag napansin yan, nagkaroon ka ng media exposure. Doon na nila makikita. Like for example na lang, yung isang taong, hindi ko alam kung ano yung trabaho niya. Meron siya ibang trabaho eh. Pero ang sideline niya,
ang ginagawa niya, yung mga lumang tsinelas, makita niya sa daan, pinupulot lahat niya. Iba-ibang kulay yan, mga lumang tsinelas, di wala magkakapares dyan, no? Puro rubber yan. At ginagawa niyang mga laruan, toys. Yung mga, kung na-feature na yan, kay Corina Sanchez. Ang ganda. So this person who would just, tinker sa mga, nakikita niya mga napupulot ng mga rubber slippers na kung saan hinihiwa-hiwa na, dinidesign niya, ginagawa niya mga transformer. Ang ganda tignan dahil iba't ibang kulay. At ang ganda ng pagkagawa. Kasi may angkin talino siya na maghubog ng mga shapes, no? Ng mga magaganda. Mapapansin ka. Katulad niyan, napansin siya. Ngayon, ang dami nang bumibili ng creation niya. So, ganun lang naman ang importante. Ano yung kaya mong gawin ngayon? Huwag ka mahiya. Umpisa mo na maliit. Huwag kang mag-alala na akala mo ay wala mangyayari dyan. May mangyayari dyan. Nasa sa iyo lang yan. Jeric Mariano. Ito ay isang naging co-teacher ko rin to sa Assumption. Pero ito si Jeric ay isang singer na magaling ng a cappella group. No? Kung tawagan ay Tux. Asawa ni Winnie Mariano. Alright. Anyway, so wala na tayong oras yan. So, with that, 4 pa lang tayo. Or 6 ba yun ito na pag-usapan natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pa lang na pag-usapan natin. 11 ito. So, may lumapa akong utang sa inyo. So, abangan nyo yung lumang mga kailangan ituro sa mga kabataan. And for that matter, hindi lang nga kabataan ituro natin sa lahat. Kasi tayo, hindi rin natin natutunan itong mga bagay na itong sinasabi ko ngayon. That what God wants us to teach children. This is exactly God's words that He actually wrote or said to Neil Donald Walsh, which was written by Neil in his book, Conversations with God. So with that, I'd like to say maraming salamat uli sa inyong lahat at ako'y talaga nagagalak at nagkaroon naman tayo ng pagkakataon na magkasama dito sa ating klase. Ating Kamalayan Learning Alternative Success System dito sa ating online Kamalayan Lifelong Learning Center. Ito po ang inyong guro na nagsasabing magandang kamalayan sa inyong lahat. Ako po si Tato Malay. Till next time, see you sa ating munting paaralan. Maraming salamat.